Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati. Ang matimyas na pagluha ni Santa Monica ay tinugon mo ng pagbubunsod na magbagong buhay ni Agusting anak niya. Bilang tugon sa kanyang magkatuwang na panalangin, loobin mong aming tangisan ang pagsuway namin at marapatin mong ang kapatawaran mo ay aming kamtin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin. Ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kanino man. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kalwalatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwinawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag
ay magbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa libutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Pati mga punong kahoy, sa galak ay mag-awitan. Ang pon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Saba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Ngayong araw mga kapatid ay pinagdiriwang natin ang paggunita kay Santa Monica, ang ina ni San Agustin na gugunitain naman natin bukas. Siguro isa sa mga pwede tayong ma-inspire kay Santa Monica ay yung kanyang walang kamatayan at yung kanyang walang hanggang pananalangin. Marami dito sa atin nagpupunta sa Quiapo Church dahil maraming pinagdadasal o merong napakatagal ng pinagdarasal. Si Santa Monica, naging instrumento siya o ang kanyang pananalangin sa pagbabagong buhay ng kanyang anak at di lang ng kanyang anak, pati ng kanyang asawa. Kung minamalas ka nga naman, no, si Santa Monica kasi, abusive yung kanyang asawa, yung anak niya naman na si San Agustin, kung ano-ano din ginagawa sa buhay. Pero dahil sa napakalalim at napakatatag ng pananampalataya ni Santa Monica, nagawa niya pa ring mahalin at ipagdasal yung kanyang asawa at ang kanyang anak. Ang totoo niyan, iba't ibang klase ng pang-aabuso yung naranasan niya sa kanyang asawa, maliban sa saktan siya physically. Bakit? Dahil napakabait ni Santa Monica. And in fact, naging modelo siya ng ibang mga asawa din para magbago yung kanilang mga asawa. Dahil sa kabaitan at pananampalataya at pagdarasal ni Santa Monica, eventually, naging Kristiyano yung kanyang asawa na later on, namatay din. Pero yung pinagbuhusan niya talaga ng napakaraming luha sa pagdarasal ay ang kanyang anak na si San Agustin. Alam niyo ba kung ilang taon siyang nagdasal ng walang humpay para lang magbago ang kanyang anak? 17 years, 17 taon. Siguro, yung iba dito sa atin ngayon, merong matagal ng pinagdarasal. Malamang meron ng dekada, meron ng 5 taon na nagdadasal tungkol sa isang bagay, 1, 2, malay natin, baka meron ding 17 years ng taon na nagdarasal para sa kanyang mahal sa buhay o para sa natatanging kahilingan. Mga kapatid, yung pananampalataya na hindi sumusuko ay yung pinakita sa atin ni Santa Monica. Bukod sa kanyang matinding pagmamahal sa kanyang anak, na si San Agustin, nandoon yung walang humpay at hindi napapagod, hindi tumitigil na pananampalataya. At ito yung klase na pananampalataya na sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Kaya nga sinasabi niya, naway patatagin pa ng Panginoon ang inyong pananampalataya. Hindi exactly gano'n yung sinabi niya, pero parang gano'n yung tinutukoy niya sa unang pagbasa. Matatag na pananampalataya. Pero lagi nating iisipin at lagi nating tatandaan na ang tatag ng ating pananampalataya ay wala sa mga panlabas na pinapakita natin. Wala sa pakitang tao, wala sa mga ritual, pero nasa kaibuturan ng ating puso at nasa ating kaluluwa. Kasi hindi naman natin maloloko ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga panlabas na kilos. Sa ating ebanghelyo, narinig natin yung pagpapatuloy nung 8 mga aba. Kahapon narinig natin yung 3, at ngayon narinig natin yung 2 mga aba. Kaya sinabi ng ating Panginoon, sa aba ninyo mga eskriba at pariseyo, mga mapag-imbabaw, ibinibigay ninyo ang 10 ng gulaing walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, katarungan, pagkahabag at katapatan. Yung mga eskriba at pariseyo sa panahon ng mga Hudyo, pagka meron kang tinatanim ng mga gulay,
at mga saka, nilalagyan niya ng tax para sa templo na napupunta partly para sa mga eskriba at pariseyo. Ngayon, ang sinasabi dito ng ating Panginoon ay yung kahit kaliit-liitang mga halaman, nilalagyan pa nila ng tax. At dahil doon, yung mga mahihirap, lalong naghihirap. At dahil nga lalo silang naghihirap, talagang nakikita ng ating Panginoon na nawawala yung katarungan, yung habag at katapatan. Ibig sabihin, mahalaga yung mga ritual, mahalaga na sundin yung mga utos, pero hindi natin pwedeng kalimutan yung mga bagay na mahalaga din. And usually, yung mga bagay na mahalaga ay yung mga bagay na hindi nakikita ng mga mata. Yung katarungan ba, nakikita yan ng mga mata natin? Pwedeng oo. Yung habag ba, nakikita ng mata natin? Yan, hindi yan nakikita. Yung katapatan ba, nakikita yan ng mata natin? Hindi rin yan nakikita. Sa pangalawang sinabi ng ating Panginoon, nililinis niyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng nahutot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Noong mga panahon na yon, syempre alam nating lahat na yung mga Hudyo, meron silang tinatawag na ritual cleansing. Na ang lahat sa kanila, merong ritual kung paano maglinis, kung paano maghugas, at yung tendency nung ibang mga eskriba at pariseyo ay maging sobrang strikto sa mga bagay na ito. To the point na kapag nakita na yung iba na hindi gumagawa ng tama, galit na galit sila at pinipintasan yung iba. At yun yung naranasan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga 'di ba maalala natin, sinisita ang ating Panginoon sa ibang bahagi ng ebanghelyo. Bakit hindi naguhugas ng kamay yung mga alagad mo? Sa iba pang pagkakataon, sinabihan sila, bakit sila pumumpitas ng uhay ng palay o ng trigo sa araw ng pamamahinga? Bakit ka nagpapagaling sa araw ng pamamahinga? In other words, sa kanilang observance, sa marami nilang ritual, nakakalimutan talaga nila yung mga mas mahalagang bagay. Pero yun yung pananampalataya nila. At sa pamamagitan nun, akala nila tumatatag yung kanilang pananampalataya. Mga kapatid, isa sa mga mensahe ng ating mga pagbasa ngayon ay ang ating pananampalataya o sa sarili nating pag-express o pagpapahayag ng pananampalataya, hindi ito nakasalalay lagi at hindi yung kabuuan ay sa mga external na ginagawa natin. Nung nakaraan lang, nabasa ko sa FB, siguro alam nyo ng lahat na nabuksan na yung Cost for Sainthood ni Calorin. At meron akong nabasang comment na sobrang nakakalungkot. At mas nakakalungkot ko yung isa sa inyo dito ay nagsishare ng parehong comment. At sinabi doon, nung isang commentator o nag-comment, sabi niya, Katoliko ako pero parang sobra na to. Hindi na maganda. Lahat na lang ginagawang santo. Pero bakit? Ang goal natin sa buhay ay maging santo. Hindi tayo makakapasok sa langit kung hindi tayo santo. Yun yung goal natin, yun yung ultimate destination natin. At kung ayaw mo maging santo, bakit pipigilan mo yung iba na maging santo? Bakit pipigilan mo yung iba na maging banal? Bakit pipigilan mo na magkaroon ng inspirasyon sa pananampalataya yung mas nakararaming mananampalataya? Hindi lang ito mga kapatid, marami din tayong mababasa, lalo na sa social media, na pintas ng pintas kapag merong pagkakamali sa liturhiya, pagka namali yung nang basa yung lektor, pagka may nasabing mali yung homily, pagka may panagawang mali yung sakristan o yung kung sinong mga nagsaserve. At the expense ng pamamahiya, panlalait at kung ano-ano pa. I hope
hindi tayo kabilang sa kanila. Mga kapatid, yung pagkikriticize, pagpapintas ng pananampalataya ng iba ay hindi makadaragdag ng kabanalan natin. Yung paninira at pagsisita sa pananampalataya at ritual ng iba ay hindi makadadagdag sa pagpapakabuti natin. Pero lagi nating alalahanin, mahalaga ang mga bagay na pinapakita natin alang-alang sa pananampalataya at alang-alang sa ating buhay Kristiyano. Kaya nga sinusunod natin kung anong sinasabi ng simbahan. Kaya nga may mga pagkilos tayo, lahat yan mahalaga. Pero ang paalala sa atin, hindi lamang ito ang mahalaga. Maraming bagay na mas mahalaga. Maraming bagay na mahalaga din. Katulad nung ginawa ni Santa Monica. Si Santa Monica, mga kapatid, naging santa, naging banal, hindi dahil sobrang sumunod siya sa mga ritual. Hindi dahil sobrang stricto siya sa mga dapat gawin sa loob ng liturhiya at sa kanyang mga pagdarasal. Naging banal siya dahil nagmahal siya sa Diyos. Naging banal siya dahil nanampalataya siya sa Diyos. At dahil sa pananampalataya niya na matatag at hindi kumukupas, naging banal din ang kanyang anak at nagbago din ang kanyang asawa. Kaya ang paalala sa atin, mga kapatid, ngayong araw, tularan natin ang pananampalataya at pagmamahal ni Santa Monica. Yung kanyang pagmamahal sa anak na hindi kumukupas, na bunga ng kanyang pananampalataya na hindi naglalaho, napakatatag at hindi rin kumukupas. At paalala din sa atin ng ating mga pagbasa ngayon na bigyan ng tamang halaga ang bawat aspeto ng ating pananampalataya. Hindi pwedeng bibigyan lang natin ng halaga yung isang aspeto ng ating pananampalataya at kakalimutan yung iba. Balance tayo. Bawat aspeto ng ating pananampalataya ay dapat bigyan ng karapatang pagpapahalaga. At nawa, yung pinapahalagahan natin sa ating pananampalataya ay yung mga bagay din na magpatatag sa ating pananampalataya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang bayan ng Diyos, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama at manalig tayo na Kanyang pagbibigyan ang ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, basbasan mo ang taos-puso naming panalangin. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang simbahan naway maging gising sa kanyang tungkulin na ipalaganap ang katarungan para sa lahat sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang pagbibigay ng serbisyo at pagsasakatuparan ng mga programa para sa mga mahihirap at napapabayaan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga empleyado at mga manggagawa naway maging magalang at magpakatotoo sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatagpo ng paglingap at kapanatagan mula sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama,
Basbasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito ay naway magkaroon ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at lagi kaming maglingkod sa iyo ng may kagandahang loob at katapatan sa aming puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayong si Santa Monica ay ginugunita, kalakip ang taimtim naming pithaya, na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat, tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawat panalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga banal na pakikinabang ngayong si Santa Monica ay pinararangalan ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay upang maging maningas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran
bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintunho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.